Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y, sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inialis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat ng iyong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod pa dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi na magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono."
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwid-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawagin Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya ay ukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Narito ang lingkod ng Diyos, maghanap doon ng lubos, ang salita mong kaloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David,
Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Tanong ko lang po, sino na pong nakakumpleto ng simbang gabi? Yan, konti lang. Alam ko po sa ating panahon ngayon ay marami na siguro tayong natanggap na mga regalo at marami na rin tayong naihandang mga regalo. Pero mga kapatid, sana hindi mawala yung tunay na diwa ng ating pagdiriwang dahil sa mga pagbili at pagtanggap natin ng mga material na regalo sa panahon ngayon. Maalala sana natin at palaging hindi mawala sa ating kamalayan na yung pinakamahalagang regalo na ating matatanggap na ibinibigay sa atin ng walang hinihinging kapalit ay yung buhay ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, kung wala tayong matanggap na material na regalo, okay lang iyon. Basta't matanggap natin sa ating puso yung presensya, yung buhay, yung pagliligtas ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya kung mamamasko po kayo sa akin, ang ibibigay ko ngayon ay ang ating Panginoon. Ayan. At maalala nawa natin sa ating ebanghelyo, nagbigay ng napakahalagang regalo ang Diyos kay Maria. At sino ito? Babalik tayo sa presensya sa buhay ni Jesus Nazareno. Yung Diyos nagbigay ng regalo kay Maria. Nagdadalang tao si Maria at ang dinadala niya ay ang ating manunubos. Binigyan siya ng regalo kaya't siya'y nagbubuntis. Ngayon, sa ating ebanghelyo, ang ipinapakita sa atin ay ang Diyos nagbibigay ng biyaya talaga sa ating mga buhay. At daladala na ito ng ating mahal na ina na si Maria. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Tanong nyo, buntis ka ba? Busog lang. Nawa, katulad ni Maria, tayo rin ay makapagbuntis ng biyaya na ibibigay, ipapanganak sa mundong ito. Pero magandang maging maliwanag muna sa atin, ano ba yung regalo na tinanggap ng mahal na birhen? Yung regalo na tinanggap ng mahal na birhen ay si Jesus. At si Jesus may daladalang napakahalagang regalo sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakahalagang regalo sa sangkatauhan. At ano ito? Kapatawaran sa ating mga kasalanan upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan. 2 K, kapatawaran at kaligtasan. Ulitin po natin, kapatawaran at kaligtasan. Ito po yung napakahalagang regalo ng ating Panginoon. Bakit po kailangan natin ng kapatawaran? Dahil kung babalikan po natin yung ating history,
kahit ng history ng bayan ng Israel, kahit na yung istorya ng buhay natin, alam natin na nagkakaroon tayo ng mga desisyon na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Mga kilos, mga desisyon na hindi mabuti sa ating buhay. Kaya anong nangyayari? Tayo ay nagkakasala at unti-unting nalalayo sa ating Diyos at sa kaligtasan na Kanyang handog sa buhay natin. Hindi ba kapag tayo ay nakakagawa ng mali, ng kasalanan, nakakasakit tayo ng ating kapwa, anong ginagawa nito sa ating ugnayan? Hindi ba nagkakaroon ng lamat at unti-unti tayong lumalayo sa kanila? Kung minsan pa kapag tayo ay nakasakit ng ating kapwa, ang ginagawa talaga natin, iniiwasan na natin yung ating kapwa na nakasakitan natin ng loob. Tama naman ho, di ba? Ayaw na nating makasalubong. Iiwasan na natin kung saan siya dadaan. Hindi na tayong magsisin sa kanyang message sa Facebook, sa Messenger. Umiiwas at unti-unting lumalayo. Mga kapatid, ganito rin yung ginagawa ng kasalanan sa buhay natin. Sa bawat pagkakamaling ginagawa natin, sa bawat pagtalikod natin sa Diyos, pagpili sa boses ng masama, ito yung ginagawa natin sa ating buhay na nakaugnay sa Diyos. Inilalayo natin yung ating sarili. Pero ang Diyos, magpasalamat po tayo. Yung Diyos bumaba sa atin, nag-alay ng kanyang buhay, nag-alay ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil yung lamat na nagawa ng kasalanan, gusto niyang ayusin. Yung ating pag-iwas sa Diyos, yung ating pagtalikod sa Diyos, gusto niyang baguhin. Gusto niya ulit tayong makasundo. Gusto niya ulit maging maayos yung ating ugnayan sa Diyos na nagnanais ng kaligtasan ng ating mga buhay. Kaya mga kapatid, mamaya po ipagdiriwang na natin yung pagsilang ng ating Panginoon. Tingnan pa rin natin, ano pa rin ba yung mga naggagawa kong kalokohan, kasalanan? Ano pa ba yung mga nagagawa kong pagtalikod sa Diyos? Nawa, ito yung isang paanyaya sa atin. Bitawan na natin. Makipag-ayos na tayo ng tuluyan sa Diyos. Dahil nais ng Diyos, makasama tayo, magpasawalang hanggan. Kaya patuloy niyang ibinibigay yung kanyang presensya. Patuloy siyang bumababa sa atin para magbigay ng pagpapatawad, magbigay ng halimbawa, magparanas ng pagmamahal para tayo hindi na mawala pa sa mundong ito. Patuloy niyang ibibigay yung kanyang panahon para tayo ay muling makabalik sa Kanya. Isa pa pong sinasabi sa atin ng pagpapatawad ng Panginoon ay yung pagkakataon na tayo ay magsimulang muli. Sa kapatawaran ng Panginoon, sinasabi niya sa atin, magsimula tayong muli. Alam kong may mga nagawa kang pagkakamali, pero pwede pa tayong magsimulang muli. Pwede ba nating ayusin yung ating mga nagawang pagkakamali? Pwede pa tayong magsimula sa bawat araw ng ating mga buhay. At mga kapatid, tanggapin natin ito ng bukas loob dahil ito yung magbibigay sa atin ng napakahalagang regalo na kaligtasan sa wakas ng ating mga buhay. May ibinibigay ang Diyos na regalo. Nawa matanggap natin ito. Pero mga kapatid, sa panahon din ngayon, sana ito po yung isa pang mahalagang imbitasyon ko sa linggong ito. Sana hindi lang tayo maiwan sa pagtanggap, nawa makapagbigay din tayo ng regalo sa Diyos. At ano yung regalo na ninanais nawa nating maibigay sa Diyos? Katulad ni Maria sa Ebanghelyo, anong sagot niya sa paanyaya ng Diyos na dalhin yung kanyang anak na si Jesus Nazareno? Ang sagot ni Maria ay oo. Yun lamang po ay napakahalagang regalo na sa Diyos at sa kanyang minamahal na sambayanan. Nawa tayong lahat, habang tayo ay tatanggap ng regalo mula sa Diyos, makapagbigay din ng regalo
ng oo para sa Diyos. Paano po natin maibibigay yung oo natin sa Diyos? Gamitin po natin yung dalawang letra ng oo. Dalawang letter O para talagang maibigay natin yung regalo sa Diyos at sa kanyang sambayanan. Unang letter O, ang imbitasyon sa atin, we open ourselves to God's coming. Pagbubukas ng sarili para sa pagdating ng Diyos. Kung maaalala po natin sa kwento ng unang Pasko, sa unang pagdating ng ating Panginoong Hesus Nazareno, alam po natin, maraming nagsarado ng kanilang mga pintuan sa kanyang pagdating. Maraming nagsarado ng kanilang pintuan at ng kanilang puso sa pagdating ng ating Panginoon. Sana mga kapatid, sa ating pagsisimba, paglapit sa Diyos, huwag naman nating isarado yung ating pintuan ng puso. Buksan natin sa Diyos yung ating mga buhay para tunay siyang makarating sa atin. Para matanggap natin yung biyaya ng kanyang kapatawaran at pagmamahal. Napakahalagang buksan natin yung ating mga sarili. Ikalawang letter, O ulit. Kapagkatapos tumanggap ng ating regalo mula sa Diyos ng kanyang presensya, the next invitation for us is to offer our life as God's gift to the world. We offer our life as God's gift to the world. Buksan natin yung ating buhay sa pagdating ng Diyos at yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, ibahagi natin sa iba para tayo tunay na maging regalo ng Diyos sa mundo. Ano pong nakakalungkot na bagay na nangyayari sa ating mga buhay? Kung minsan, yung mga biyayang natatanggap natin sa mundong ito, akala natin para sa atin lamang. Kaya patuloy nating tinatanggap lang ng tinatanggap, walang lumalabas na biyaya mula sa atin. Ito po yung imbitasyon sa atin. Tayo nawa ay maging daluyan din ng biyaya ng Diyos katulad ni Maria, tagapagdala, tagapaghatid ng kanyang presensya sa mundo sa paraan ng pagtutulad sa pagpapatawad at pagmamahal ng ating Poong Hesus Nazareno. Dalawang letter O po. We open ourselves to God's coming and we offer our life as God's gift to the world. Kapag tayo pong lahat ay magiging tapat sa pagbibigay ng regalo ng oo, unti-unti po nating maipaparanas yung kabutihan ng Diyos sa mundo. Unti-unti nating magagawa na maging mabuti ang ating mundo. Unti-unting mawawala yung mga paghihirap sa ating mundo. Kailangan natin ring kumilos para tunay na maranasan ng iba yung ating Panginoon. Meron po akong kwento, minsan po sa parokya ng San Miguel dyan sa Malacanang, 1 taon halos po akong nanatili. At isang beses pagkatapos po naming magmisa, meron pong lumapit sa akin. Ang sabi niya po ay dati siyang nakulong. At matapos niyang makulong, isa sa mga unang simbahan na pinuntahan niya ay yung simbahan ng San Miguel. Bakit daw siya nagsimba sa San Miguel? Dahil gusto niyang magpasalamat sa Diyos dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makalaya. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Inisip ko baka may ihihingi siya ng tulong, pero sabi niya, wala po akong ihihingi na tulong. Sa totoo lamang po, meron na rin po akong trabaho sa ngayon. Kaya patuloy po akong bumabalik dahil patuloy po akong gustong magpahayag ng pasasalamat sa Diyos. At wala po akong ihihingi ng tulong sa inyo o anuman. Sa katunayan po, may ibibigay po ako sa inyo. Alam niyo po yung binigay niya? Nagbigay po siya ng mga keychain. Sabi niya, hindi po para sa inyo yan. Ibigay niyo po sa mga magpupunta dito sa simbahan. Ang nakalagay po sa keychain, God's love is forever. God's love is forever. Nakakatuwa po,
yung tagpong iyon sa aking pananatili sa San Miguel dahil pinaalala po sa akin nung kwento na iyon, nung pakikipagtagpo na iyon, na sa mga buhay natin, pwede nating makita yung sarili natin na nasa parang endpoint na, nasa dulo na, wala nang maibibigay pa, hindi na kayang magpatuloy pa, bagsak na, wala nang pag-asa. Pero dahil hinayaan niyang dumating yung Panginoon sa kanyang buhay, nagkaroon siya ng pagkalaya. Mas mahalagang paglaya mula sa kulungan, pagkalaya mula sa buhay kasalanan. At yung pagkakalaya niya, yung pagbubukas niya ng sarili sa presensya ng Panginoon, nagagawa niya na ngayon na magbigay ng biyaya ng presensya ng Panginoon. Dahil unang-una sa lahat, tinanggap niya yung pagpapalaya ng Panginoon, yung kapatawaran ng Panginoon, yung kaligtasan ng Panginoon. At tayo rin po mga kapatid, nawa sa ating mga buhay, hindi pa po dulo kapag tayo ay nakakaranas sa mga kadiliman. Hindi pa po dulo ng buhay, hindi pa po hihinto ang buhay kapag para bang wala na tayong pag-asa. Napakahalaga lamang na patuloy nating bubuksan yung ating sarili sa pagdating ng Panginoon. Dahil yung Panginoon, palagi naman pong sasama at dadating sa ating mga buhay upang magdala ng liwanag at pag-asa. Dala-dala niya yung kanyang presensya para tayo ay patuloy na makapagpatuloy sa buhay na ito ng puno ng pag-asa. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Pasko, palagi po nating tandaan, okay lamang po na payak. Okay lang na simple. Hindi kailangang magarbo. Basta't patuloy nating tatanggapin yung Panginoon na gustong yumakap sa atin. Yumakap sa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. Sa bawat panalangin ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling na ayon sa kagustuhan mo, O Diyos. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, kilalanin nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kilos ng banal na Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon nila sa buhay
at sa kanilang pagiging tagapagtaguyod ng katotohanan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan, maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok na kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Tinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naku
Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniibot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sabay-sabay po nating awitin ang panalangin itinuro ng Poong Jesus Nazareno.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang, sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nawa tunay tayong makapag-alay ng regalo sa ating poong Jesus Nazareno. At ang ating regalo ay yung oo sa kanyang paanyaya. Oo, we open ourselves to God's coming. Oo, we offer our life as God's gift to others. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingi ng pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak, ay siya nawang magpabanal sa inyo,
pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rinawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusinawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.